it is the alignment of the action with glory with godly biblical conviction rather than situational convenience. So napakahalaga daw po ng integrity sa buhay po natin. Because it aligns our action doon po sa pamumuhay natin ayon sa ating pong relasyon sa Panginoon, ayon sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Good morning. Good morning. Isa na naman po mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, umagang kay ganda, another blessing, another opportunity to praise God. Amen po, this morning. Alam niyo po, mga kapatid, we have a lot of things na dapat po nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoong Hesus. Amen po. Sa pagising pa lamang po natin sa umagang ito ay it's a great blessing na dapat po nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoong Hesus. Amen po. So, mga kapatid, patuloy po tayo sa ating pong series topic na kung saan ito po ay pang-apat, nagbulat ako, meron pala tayong 5 Sunday ngayong month of March, Kaya ito po yung ating pong pang-apat na topic for this month of March, na kung saan patuloy po tayo sa ating pong tinatalakay about the solid ground. Ito po yung ating pong pinag-uusapan ngayong month na ito patungkol po sa integrity. Na kung saan makita po natin dito, this morning we are talking about integrity matters. Ayan. So, integrity matters. Bakit nga po ba mahalaga ang integrity sa buhay ng isang tao, especially for us as a believers of Jesus Christ? Amen po. Kasi meron po tayong pinoprotectionan din yung ating pong pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. Kasi nga po, pag nasira po yung reputasyon natin, sira po yung pangalan po ng ating pong Panginoong Hesus dahil po kaakibat po o kakabit po ng pangalan nating pagiging Christian ay ang pangalan po ng ating pong Panginoong Hesus. That is why it's very important for us as a believer of Jesus Christ na tayo po ay namumuhay with integrity. Amen po? So, integrity matters. Ito po yung ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito. Again, ang sabi po dito, integrity matters because it is the alignment of the action with with godly biblical conviction rather than situational convenience. So, napakahalaga daw po ng integrity sa buhay po natin. Because it aligns our action doon po sa pamumuhay natin ayon sa ating pong relasyon sa Panginoon, ayon sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. It means being honest when no one is watching and keeping one's word. So, meaning to say, integrity matters. Mahalaga po dito yung pagiging honest, pagiging commitment doon po sa promise o sa pangako po na binibitawan po natin. That is why in Oxford Dictionary, ano po ang sabi niya po dito? Sa Oxford Dictionary, ang sabi niya po dito, the quality of being honest and having strong moral principles. So mahalaga po ito kasi dito po nakakapag-build po tayo ng relationship. Nakakapag-build po tayo ng trust, nakakapag-gain po tayo ng respect, and also, the integrity matters gives us protection. Amen po? Why? Kasi nga po, kapag alam ng isang tao na meron kang integridad, meron kang sinabi, panghahawakan yun, meaning to say, it will protect you dahil alam niya, ikaw ay tumutupad sa iyong pangako. Ganon din po ang ating pong Panginoong Hesus. That is why, ganon na lamang po yung ating pong pananampalataya sa Panginoon, ganon na lamang po yung ating pong pagtanggap sa Kanya because we believe na yung Kanyang mga pangako ay totoo, ang Kanyang mga pangako ay tinutupad niya at siya ay hindi po ni minsan sumira sa Kanyang pangako. Kaya nga, sabi nga po, di ba, siya lamang po ang nangako na napako. Kasi tayo, yung mga pangako ng tao, palaging napapako. Katuwiran ng iba, pinangakuan ka na nga tutuparin pa ba? Di ba? So, yun po yun. That is why this morning, mga kapatid, let's open your Bible in Proverbs chapter 19, verse 1, and Proverbs 28, verse 6.
So ito po yung verse po na gusto pong basahin sa inyo ngayong umagang ito. And please allow me to read it in New King James at same New King James Version. So tayo po tayong lahat as we read the word of the Lord this morning. Basahin ko po ang Proverbs chapter 19 verse 1. Sabi po dito, better is the poor who walks in his integrity than the one who is perverse in his lips and is a fool. Sa verse, Proverbs 28 verse 6 naman po, ito po ang sabi, better is the poor who walks in his integrity than one perverse in his ways though he be rich. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y sumandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay, Panginoon, na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ikaw ang Diyos na buhay, na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, na nakakatalastas ng puso at isip ng bawat isa po sa amin. That is why this morning, as we talk about integrity matters, Lord, hindi lamang namin ito pag-uusapan, kundi hayaan mo, O Diyos, na ito po ay amin pong maipamuhay. Tulungan mo po kami na maunawaan po namin, makita po namin saan kami nagkulang, ano po yung mga bagay na dapat po namin i-develop as a man of integrity, Panginoon, na patuloy, Lord God, na lumalakad sa iyong katwiran. Lord, we ask for your wisdom. We ask for your knowledge, Panginoon, na patuloy mong ibigay sa bawat sa amin. And give us, Lord, a teachable heart this morning. Hayaan mo po, Panginoon, ng salita ang patuloy na magbago sa aming puso, sa aming isipan. Nang sa gayon, Panginoon, lalabas kami ng pintuan ng iglesyang ito na kami, Panginoon, ay binago ng iyong salita at patuloy, Panginoon, lumalakad sa iyong pong katwiran na may integridad, na may responsibilidad, Panginoon, as a true Christian, as a true believers, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, ipamuhay ang salitang ito. Hindi lamang namin mapakinggan, kundi, Panginoon, mai-apply namin sa aming pong buhay. Lord, itago mo po ako sa iyong likuran, ikaw pong makita sa buhay ko, hindi pong aking sarili, hindi pong aking kamalian, but you alone will be glorified in this morning. We thank you, we bless you, in Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise God. Sige po, tayo po'y makakaupo, mga kapatid. So dito po, mga kapatid, makita po natin, sa ating pong binasa, siguro magugulat kayo, parang ano ba to, Pastor? Gina-justify mo ba yung pagiging mahirap ng isang tao? No. Gusto mo makita natin dito, na sabi po dito ni Solomon, better is the poor who walks in his integrity than the one who perverse in his lips and is a fool. So sabi sa verse 28 naman, verse 6, better is the poor who walks in his integrity than the one perverse in his way, though he be rich. So, ang gusto ko lamang po makita natin dito, mga kapatid, blameless life is more valuable than wealth. Hindi ko po sinabing masamang yumaman. Hindi ko po sinabi na kailangan nating maghirap. Kundi, ang sinasabi lamang po dito, na mas mainam pa daw po yung mahirap na merong integridad kaysa mayaman pero punong-puno ng kasinungalingan. O punong-puno yung kanyang mga labi na mga salita na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. That is why, mga kapatid, dito po makita po natin dito na kung saan marami pong tao ay ayaw nila. Parang hindi sila believe sa bagay na ito. Kasi sabi nila, pwede namang mangyari na, both mayaman ka pero ma-integrate ka. Yes. Pero makita naman po natin, in our times, sa panahon po natin ngayon, marami po mga mayayaman, sila pa yung number one na corrupt. Alam niyo po, napag-usapan nga namin to sa SPTA, sabi nga nung mga kasama ko, ang number one na gumagawa po ng mga kasamaan o kalokohan sa government po natin, kung sino pa yung mga aral, sila pa yung gumagawa. Yung mga walang aral, sila yung hindi gumagawa. Bakit? Kasi nga, magagaling sila Kaya nila nagagawa yung mga bagay na yun. Kasi nakapag-aral sila, naisip nila kung paano nila gagawin, kung paano nila nanakawan yung gobyerno. Pero yung walang alam, hindi nila alam yun, hindi nila naisip yun. Kaya, imposible sa kanila na gawin yung bagay na yun. Pero, imposible din naman sa isang mahirap na pwede siyang masuhulan para siya ay umangat. Okay? So, ibig sabihin, ang gusto lamang pong ipakita dito ng ating pong author ay blameless life is more valuable. Kesa dun sa mayaman ka nga, pero ang buhay mo naman ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos.
I'm not against sa pagiging mayaman. Sino dito ang ayaw yumaman? Di ba lahat naman tayo? Gusto natin maging maganda yung buhay natin, maging maayos yung ating pong sitwasyon. Lahat po tayo. Pero ang sabi po dito, napakahalaga po ng integridad sa buhay natin. Na kung meron ka mang nanaisin, kung meron ka mang aasamin, asamin mo na yung magkaroon ka ng integrity. Why? Kasi po dito, makikita po natin, some people, takot sila sa bagay na ito. They will not pay the price of increasing wealth. Anong ginagawa ng iba? Yung iba, nandadaya sila para lang yumaman. Di ba? Yung iba, nanggagrab ng mga ari-arian ng iba na hindi naman sa kanila para yumaman. Yung iba, nang-i-scam para yumaman. Di ba? Ang daming paraan ng iba ginagawa nila para sila po ay umangat. Na which is, mayaman nga sila, pero sira naman yung kanilang integridad. And some of them are cheating about their tax. Yung taxes nila. Alam niyo ginagawa ng iba para hindi sila makapagbayad ng tax every year? Iba-iba yung pangalan ng ano nila, kumpanya nila or nung kung ano man yung meron silang business. Iniiba nila yung pangalan. Bakit? Kasi the more na tumatagal yung business mo, the more na lumalaki din yung taxes mo. So ginagawa ng iba, ang katuwiran nila, total, corrupt naman yung government natin. Sige, gawin na rin, ganun na rin gawin natin. So what's the difference? Wala na tayong pinagkaiba sa kanila. Di ba? So ginagawa ng iba, dinadaya nila yung taxes nila. Lalo na po sa mga malaking kumpanya, minsan ganyan pong ginagawa para maka-lessen po sila ng kanilang tax. And ano pang ginagawa? Some of them are stealing their companies. Naalala niyo po, meron pong isang accountant sa isang malaking kumpanya. Nabisto po siya, nahuli po siya. Bakit po? Anong ginagawa niya? Ginagawa niya, nasa construction company po siya, ginagawa niya, siya po yung nagbabayad ng mga suppliers. So ginagawa niya double coding, yung tawag. Double coding, bakit? Kasi nagbabayad, bago kasi makapagbayad online yung company nila doon sa isang supplier, merong code na ipapadala through text. Ang nagbibigay ng text yung boss, doon papasok yung code. And then pagbigay ng code, ipapasok niya. And then sasabihin niya, hindi pumasok yung code, magsisend ulit ako, isa pa. So ngayon, same amount, hindi mo mahalata agad eh. Same amount na dideduct doon sa bank account nila. So akala nung pinaimbestigahan ng boss, kasi nagtataka na sila eh, bakit ganun nangyayari? So nagkakaroon ng discrepancy, nung pina-audit, nakita, na-find out na laging doble yung transaction. So ano ibig sabihin? Ninanakawan niya yung kanyang kumpanya. Para sa ano? Para doon sa kanyang pangarap na umangat o yumaman. So kaya nga minsan, yung kagustuhan ng isang tao na siya po ay yumaman, nagagawa niya kahit na maling paraan. Amen? So dito po makita po natin. And also, even sa small things sa company natin, minsan hindi natin napapansin, pero nag-i-steal na rin tayo. And also withholding yung ating pong tax o yung ating pong sorry. Tubig please. Yung withholding yung ating pong tithes and offering sa ating pong Panginoong Jesus na para bagang, teka muna Lord, ipa-priority ko muna itong bayarin ko kasi kailangan na ito, mapuputulan ako eh. Di ba? So parang sometimes, hinuhold natin yung para sa Panginoon and nire-refuse natin na magbigay tayo ng tulong sa mga taong nangangailangan. Who among you experience that na nililid ka ng Lord na bigyan mo yung tao na yon tapos hindi tinigasan mo yung puso mo, hindi mo ginawa. Di ba? And then, ma-realize mo yung pala nung time na yun, kailangan pala ng tao na yun ng financial na tulong na ikaw yung nilid ng Lord pero hindi mo ginawa. You know, sometimes, akala natin, thank you, Mami. Akala natin minsan, malaking kawalan po sa atin yung bagay na yun. Excuse me. Pero dito, gusto kong makita natin mga kapatid, when we know and acknowledge yung pag-ibig ng Diyos sa atin, we realize that a lower standard of living or even poverty
is a small price to pay for personal integrity. Amen po. So kaya makita po natin dito mga kapatid, poverty in the book of Proverbs portrayed as a multifaceted condition resulting from both personal choices. Dalawa po yan. Yung pagiging poverty is, number one, personal choice niya yun. Pagiging lazy niya. No? Ayaw niyang kumilos, ayaw niyang tamad siya eh. Di ba? So, ibig sabihin, that is choice na yun. Or, tinatawag natin na such as lazy or mismanagement. Hindi tama yung pagmamanage niya ng kanyang financial. Or maybe, sa isang banda, ito yung tinatawag nating external circumstances like injustice. Minsan nakakaranas tayo ng mga ganyan. Alam nyo, kahapon habang ako nagdadrive, na alam nyo, nagbumalik nga sa mind ko yung mga injustice cases na nangyari sa buhay ko, na nangyari sa buhay namin. Na kumbaga, naalala ko, sabi ko, grabe no, kung yung mga bagay na yun nangyari sa panahon ko ngayon, hindi mangyayari sa akin yun eh. Kasi bakit meron na tayong nalalaman, meron na tayong alam. Pero, nung mga panahon na yun, nakaranas po tayo ng mga injustice na kung saan hindi natin nakamit yung bagay na yun. Or maybe, yung pagiging mahirap natin ay part of our trials. Kasi baka mamaya, pag yumaman ka, bigla kang mawala sa Panginoon. Baka mamaya, pag yumaman ka, makalimutan mo na kami. Bigla ka kasi pangarap mo noon pa magparitoke, baka mamaya pag yumaman ka, magparitoke ka na. Pagbalik mo dito, hindi ka na namin makakilala. Ay, may bago tayong bisita, yung pala. Dati kang si Chris, ngayon si Christine ka na. Then, biro lang. Kidding aside. Di ba? So, yung may mga bagay po na inaalaw ang Diyos sa buhay natin. That is why, dito po makikita natin, si Solomon, primarily author, inobserve niya po mabuti. Inobserve niya mabuti, yung poverty often leads to a social alienation and ruin, with the poor being vulnerable to exploitation. So ano po nangyari dito? Proverbs make it clear that, previous Proverbs have been critical to the poor. Kasi alam niyo po, malaking issue po kasi yan eh. Pagka mahirap ka, alam naman po natin yan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, pag mahirap ka, wala kang boses. Hindi ka pakikinggan. Diba? Kasi mahirap ka eh. Pero, dito po makikita natin, previous Proverbs have been critical of the poor, but here, makita natin si Solomon, recognize niya that not all poverty causes by moral failure or weakness. May mga pagkakataon po na hindi naman po talagang ginusto ng tao na maging mahirap siya. Like for example, mayroong tao pinanganak na mahirap. Ginusto niya ba yon? Ipinanganak siya mahirap? No. So, kung pinanganak siyang mahirap, hindi niya po kasalanan yon. Pero kung mamamatay pa rin siya na mahirap pa rin siya dahil wala siyang ginawa, kasalanan niya yon. Hello? Amen po, mga kapatid. So, makita po natin dito, mga kapatid, there's a big difference or there's definitely poor people who walk in their integrity. Na kahit sila po ay mahirap, nilalakaran nila yung integrity. Ibig sabihin, ano ibig sabihin? Hindi sila nandaraya. Hindi sila gumagawa ng mga bagay na alam nila, kahit mahirap sila, tapat sila. Hello? Amen po, mga kapatid. So ito yung isang bagay na gusto pong makita natin. That is why, siguro iniisip natin, meron mga tao na sasabi sa inyo, sabi niya, ang sipag-sipag naman nila, bakit mahirap pa rin sila? Kahit marino na nga ginagawa nila, bakit naghihirap pa rin sila? You know, sometimes, ito nga sabi po, no, Proverbs make it clear that diligence, being willing to work hard or to do one's best at any job given to him or her is a vital part of a wise living. Normal yun, mga kapatid. Minsan parang sinasabi natin, parang kaya tayo nagtatrabaho lang para sa pang-araw-araw lang natin. And that is a wise living. Bakit? Kasi kung hindi mo gagawin yun, paano ka mabubuhay? Hello?
Natural lang na magsikap tayo. Natural lang na magsipag tayo sa ating pong buhay araw-araw. Kasi pag hindi natin ginawa yon, aasa ka kanino? Di ba? Para kang parang yung napanood kong vice president ng TODA ng mga drivers Binigyan na ng ayuda, nagrereklamo pa. Sabi niya, hindi kami magpapasalamat sa gobyerno. Ano kami, magpapasalamat pa kami sa kanila dahil binigyan nila kami ng ayuda? Aba, pasalamat nga kayo, may ayuda kayo, wala naman kayong binabayad ng tax. Ang mga driver ba, nagbabayad ba ng tax? Hindi naman, di ba? Yung mga commuters, na mga nagtatrabaho, sila yung nagbabayad ng tax. Dapat sila magpasalamat. Dahil binigyan sila ng government ng ayuda kahit na hindi sila taxpayer. Hello? May mga bagay minsan na hindi natin nakikita na nagiging ungrateful tayo, na akala natin, bakit kailangan kong gawin to? Bakit kailangan ko magtrabaho na magtrabaho? Hindi naman ako umasenso. Akala mo lang yon. Pero dahil sa pamumuhay mo na nagiging tapat ka, kahit ganyan yung ginagawa mo, tapat ka pa rin, magpasalamat ka. Kasi bakit? Maraming mga tao, yes, malaki yung kinikita nila sa kanilang negosyo, pero hindi sila tapat sa kanilang ginagawa. Hello? Amen? Mga kapatid? Kasi by product, like for example ko na lang yung ginagawa namin by product. Kami po, as Christians, we are honest sa binibenta po namin na hopya. Pag alam namin expired na, hindi na namin ibibenta. Mayroon pong expiration nyo na nakadikit po doon sa mga boxes po nun. Pero alam niyo po, nakakalungkot isipin, meron po mga nakakasabay ako na bumibili po ng ganon product. Tinatanggal po nila yung expiration date. Nilalagyan nila ng sarili nilang expiration date kung kailan nila gustong ma-expire. Doon pa lang sa bagay na yun, makikita na yung integridad mo. May mga times po, nalulugi po kami. May mga times po, hindi nabibenta. Pero, hindi kami para, sige, ano na lang yan, bilhin mo na lang yan, ganitong halaga, hindi na Mas better na ibamigay mo na lang kaysa masira ka pa dun sa tao. Ito yung isang bagay na gusto pong makita natin mga kapatid. Sometimes, may mga pagkakataon sa buhay natin na sinasabi natin, bakit? Masipag naman, OT ng OT naman sa trabaho. Di ba may kakalala ba kayo dito, OT ng OT sa trabaho, pero parang walang nangyayari. Kaya minsan sinasabi, OTTY. Pero ang punto dito, mga kapatid, ganun pa man, meron kang integridad. Tapat ka. Why? Kasi integrity matters. Hindi po dito pinag-uusapan na kailangan pag nagtrabaho ka, yayaman ka. Hindi dito pinag-uusapan kailangan pag nagnegosyo ka, yayaman ka. Ang pinag-uusapan dito, whether you are in a business line or you are in a corporate company, pinag-uusapan dito, yung integrity mo. Okay? So ano po ibig sabihin ko dito? Sabi dito, being willing to work hard and do one's best at any job given to him or her is a vital part of a wise living. We work hard not to become rich, famous, or admired. Although those may be byproduct, makita po natin dito, but to serve God with our very best during our lives. Ito po yun, mga kapatid. Ano po yun? Ginagawa natin to by serving God. Di ba ano sabi ng Bible? Whether you eat or drink, do it all for God's glory. So, meaning to say, mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa lahat ng ginagawa po natin, it's very important for us na dapat lagi nandoon yung integrity. Hello? You are not after doon sa magiging income, but you are after doon sa pagiging tapat mo. Because I do believe, pag ginawa mo yon, the Lord will bless you. I remember nung ako po ay nagtitinda pa ng KFC dyan, tuhog ng tuhog yung mga tao. Sabi ng mga estudyante sa akin, Kuya, paano mo po nalalaman na nagbayad na po yung isang estudyante kung hindi mo naman po, ang dami-dami, sabay-sabay na sila. Sabi ko, it's not matter kung magbayad sila o hindi. Kung maging tapat sila, ibibless sila ni Lord. Kung hindi sila maging tapat, pananagutan nila sa Diyos yun. Di ba? Kasi bakit? Do you remember si Jacob?
ilang beses siyang niloko ni Laban. The more siyang niloloko ni Laban, the more siyang binibless ni Lord. Di ba? So meaning to say, kung magiging tapat tayo, patuloy tayo magiging tapat doon sa bagay na ginagawa natin, meron man mga tao na manloko sa atin, huwag mong intindihin yun. Ang intindihin mo, si Lord ang magbabalik sa'yo. Di ba? Amen po mga kapatid. Now, let's talk about why integrity matters. Ito na. Bakit nga ba mahalaga yung integrity? Why? Because number one, integrity builds trust. Sabihin nyo nga po, build trust. So, kapag meron ka daw pong integrity, ito po ay nakakapag-build ng trust, hindi lamang ng tiwala sa iyo ng Panginoon, kundi yung tiwala sa iyo ng tao. Ano po ang sabi ng Bible? Sa Luke, sabi doon, ang sino man mapagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. So ang tanong, paano ka pagtitiwalaan ng Diyos sa malaking bagay kung sa maliit na bagay ay hindi ka kayang pagkatiwalaan? Kung sa simpleng oras, hindi ka kayang pagkatiwalaan. Kung sa simpleng pera, simpleng amount, hindi ka mapagkatiwalaan. Sa simpleng trabaho o tungkulin na dapat mong gawin, hindi ka mapagkatiwalaan. O sa simpleng salita, hindi tayo napagkakatiwalaan. That is why, sabi po dito, being trustworthy entails keeping one's obligation and promises, regardless of the personal cost. Na kahit ano pa yan. Bakit? Kasi sinabi mo na eh. Pag sinabi mo na. Gawin mo na. Kasi napangako mo na yun eh. So, ibig sabihin, sabi nito, being trustworthy entails keeping one's obligation. Ano po yun? Ano ba yung mga obligasyon natin? Meron tayong obligasyon sa pamilya, meron tayong obligasyon sa trabaho, meron tayong obligasyon sa ating church. So, whatever obligations that you have, and whatever promises you have, na binigay mo po doon sa taong kausap mo, o kung sino pa man yan, especially sa ating pong Panginoong Yesus, dapat nating gawin, dapat nating tuparin, regardless of the personal cost. Kahit ano pang mangyari. Why? Kasi it builds trust. Ibig sabihin, ikaw ay isang taong may isang salita. Pag sinabi mo, sinabi mo. Hello? Amen po? That is why, in Psalms 15, verse 1 to 5, kung mababasa niyo po yun, makikita po natin doon sa Psalms 15, verse 1 to 5, makita po natin doon, talk about kung paano natin kinikip yung oath na meron po tayo. That is why in verse 4, ano po sabi dyan? Keep an oath even when it hurts and does not change their mind. Bakit po? Kasi una sa lahat, bago ka mag-yes, ikaw naman yung nag-decide. Bago ka tumanggap ng position, ikaw naman yung nag-decide. Tama? Ganon din po sa trabaho. Nung nagtrabaho ka, nung nag-apply ka, tinanong ka, sabi niya, are you willing to be assigned? Ay, nakagat ko yung dila ko. Are you willing to assign any other, yung tag dito, flexible time? Yes po, di ba? Laging ganyan, di ba? So, are you willing to learn? Yes po. Pero pag tinuruan, ano ba yan? Alam ko na yan eh. Tagal-tagal ko na nagtatrabaho. Ang dami nating inaagrihan. We ought to do something. Pero ang problema, pagdating sa application, ito na problema. Di ba? That is why, mga kapatid, ang sabi po rito, regardless of a personal cost, gawin natin. Why? Because word are powerful. Mahalaga po yun. Naakala natin yung promise ay hindi po siya part ng integrity. Yung word natin, akala natin hindi siya part ng integrity. Tandaan po natin, every word comes from our mouth is powerful. Hello? Mahalaga po yan. Lahat ng ipapangako mo, lahat po yan, dapat tinutupad natin. Whether you are, like for example, you are committing a pledge. No? Sa pledge po, minsan may mga po yan, magsasign ka ng pledge, tapos yung pledge mo, like for example, ang pinili mo ay 1 year.
Tapos pag sign mo ng pledge, dumating sa point na kapag pledge ka, 1 year nakalagay doon, biglang nawala ka sa church. So paano yung pledge mo? Pangako mo yun sa Diyos, hindi naman yung pangako mo sa church eh. Di ba? So, that is why word are powerful and how you use them reflects on your relationship with God. So kung paano mo to ginagamit, kung paano ka nagsasalita, it will reflect your relationship with God. You know the reason why kung bakit mayroon pong quote, mayroon pong kataga na less talk, less mistake. Di ba? Alam niyo po ba yon? Less talk, less mistake. Bakit po? Kasi every words na sasabihin mo, na ipapangako mo, na bibitawan mo, you are accountable on that. I remember tuloy si Jephthah. Si Jephthah ba yun? Sabi niya, nung nagtagumpay siya, sa sobrang excitement niya, sa sobrang excited niya, sa sobrang tuwa niya, sa sobrang galak niya, sabi niya sa Panginoon, Lord, kung sino yung una kong makikita, makakasalubong ko sa pag-uwi ko ng bahay, iaalay ko siya sa'yo. Di ba? Kaya, be careful. Kapag ka ikaw ay masaya, tas magmangangako ka, huwag kang basta-basta mangangako pag masaya ka. At huwag ka din basta-basta mangangako pag malungkot ka. Kaya nga di ba sabi, be still and know that I am God. Ano ibig sabihin? Yung usa, bago yan uminom sa ilog, kailangan very kalmado lahat, walang gumagalaw na alon. Dapat payapa talaga. Bakit? Kasi once na konting may gumalaw dyan, ibig sabihin, alam niya, meron pong paparating. That is why, bago siya uminom, talagang kailangan walang galaw yung tubig. Ganun po ang mga usa. Sino na nakaranas ng ganun? Wala namang usa dito, no? So, again, balik tayo. So, ano yung sabihin? So, ang galing yan, no? So, ano nangyari kay Jephthah? Pagbalik niya, tuwang-tuwa yung kanyang anak, sumalubong sa kanya. Hagulhol siya eh. Alam niyo, napaiyak na lang siya. Bakit po? Kasi he make a promise sa Panginoon. Pero ang nakasubo niya, yung anak niya. That's why wala siyang ibang ginawa, kundi ito pa rin yung pangako niya sa Diyos. Why? Because when you make a promise to God, make it to fulfill it. Huwag mong bibiguin ang Panginoon. Why? It builds trust. Doon magsisimula po, magkakaroon ng tiwala sa iyo. Hindi lang ang Panginoon, even the people around us. Amen po? That is why, ano po sabi dito? Honesty pleases God and builds a character of reliability. Okay? In Proverbs chapter 12 verse 22, ano po ang sabi diyan? Sabi po rito, the Lord hates liars. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ko sinabing liars yan ha. Ang sabi ko lang sa iyo, tignan mo lang. Sabi rito, the Lord hates liars, but is pleased with those who keep their words. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos ng sinungaling. Hello, mga kapatid. Ayaw ng Diyos ng sinungaling. At nalulugod siya dun sa mga taong tumutupad sa kanyang pangako. That is why the Lord hates liars, because it is so directly opposite ng kanya pong standard of truth. Kasi God is truth. Di ba? So, it is the opposite of God's standard of truth. Therefore, walking in integrity reflects His character and align you with Him. So, meaning to say, dahil tayo po ay nilikha ayon sa wangis ng Panginoong Hesus, dapat po nilalakaran po natin yung integrity na meron ang ating pong Panginoong Hesus. Why? Like what I said last before, the best example of integrity, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Di ba? So, ano pong sabi sa Numbers chapter 23 verse 19? Sabi po dito, God is not like people.
He tells no lies. He is not like humans. He does not change his mind. When he says something, he does it. When he makes a promise, he keeps it. So, dito po makikita natin mga kapatid kung gaano ang Panginoong Hesus ay tumutupad sa kanya pong mga pangako. So, ang sinasabi po dito ng Book of Numbers, ang Panginoong Hesus daw po ay hindi po nagsasalita ng anumang kasinungalingan. That is why integrity requires action in accordance with what is promised. Hello? Ano po sabi? Integrity requires acting in accordance with what is promised. Kung ano yung ipinangako mo, dapat sundin mo. Tuparin mo. Amen po, mga kapatid? Why? Kaya nga dito po mahalaga, mga kapatid, kung mangangako tayo, make it sure that you will fulfill your promise. Kaya nga ito yung sabi ni James chapter 5 verse 12. Sabi ni James, since you know that He cares, let your language show it. Anong sabi dito? Dahil alam natin ang Diyos, nagkikare siya sa atin. Ang sabi niya rito, let your language show it. Sa pamagitan daw po ng ating pong pananalita. Don't add words like, I swear to God. Sino dito mahilig magsalita ng ganyan? I swear to God, I promise, I fulfill it. Mahilig mag-swear. Mga kapatid, don't say that kasi hindi po nalulugod ang Diyos diyan sa mga bagay na yan. Na sinasabi natin, I swear, I promise. No? Ano po ang sabi dito? I swear to God to your own words. Don't show your impatience by concocting oath to hurry up God. Just say what? Just say yes or no. Just say what is true. That's way your language can be used against you. You know the reason why kung bakit yung mga police pag binabasahan nila ng ano tawag dito ng Miranda rights yung isang tao, ano sasabihin niya? Lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Why? Because yung lahat ng salita natin very powerful po yan. That is why ano pong sabi dito? Your language cannot be used against you. So kung yes, yes. Kung no, no. You know the reason why sa Bible meron pong talinghaga na binigay ang Diyos na yung dalawang nagsabi ng yes at yung nagsabi ng no, kung sino pa yung nag-no, siya pa yung nakarating. Yung nag-yes, siya yung hindi nakarating. That is why much better, ano sabi dito? Just say what is true. Sabihin natin kung ano yung totoo. Hindi yung para matapos na usapan. Sige, para matapos na usapan. Parang ganyan, di ba? Minsan, okay na lang tayo para tapos na usapan. Wala nang paligoy-ligoy pa. So, always be honest so that others will believe your simple yes or no. Kaya minsan, ang hirap pag may kausap ka, sige, punta ako. Hindi nga. Sure ka ha, pupunta ka ha. Parang nagdududa pa tuloy sa'yo eh. Bakit? Kasi nagkakaroon na siya ng trust issue sa'yo. Kasi minsan, sinabi mong yes, pero hindi ka dumating. Kaya nagkakaroon ng trust issue. Okay? By avoiding lies, you will become known as a trustworthy person. Wow. Di ba? Ang sarap nun, no? Di ba yung tao na yun, okay, mapagkakatiwalaan ko yan. Kilala ko yan. Hindi yung kung kailan patay ka na, saka lang sasabihin sa iyo yan. Ako, ang hirap nun. Di ba? Ano po kailangan natin gawin, mga kapatid? Choose truth today. Choose truth today. Even when it costs something, God honors a faithful heart. May mga times, minsan talagang nahirapan tayo. Nakapangako ka na eh. Minsan, nangyayari po sa akin yan, nakalimutan ko, nakapangako ako. May schedule pala ako, hindi ko alam gagawin ko, hindi ko alam paano ko hahatiin yung katawan ko.
But mga kapatid, it's very important na tayo po ay maging totoo. Moral character and honesty are more valuable than wealth attained through this honesty. Amen po? That's the point number 1. Ano yung number 1? It builds trust. So, why integrity matters? It builds trust. Number 2, why integrity matters? Because it earns respect. Sabihin nyo nga, earns respect. So, kapag ikaw po pala, meron kang integrity na tao, mahalaga sa iyo yung integridad, you earn respect. Ako, sabi ko nga po sa inyo, ang respeto, hindi po yan hinihingi. Hello? Hindi po yan hinihingi. Ini-earn po yan. So, paano mo ma-earn yan? Through your integrity, you will earn respect to other people. Hello? Kahit yung mga unbeliever na yan, pag alam nilang meron kang integridad na tao, irerespeto ka nila kahit ano pang klase ng antas ng pamumuhay meron ka. Why? Kasi kilala ka nila eh. Itong tao na to, may integridad itong tao na to, kaya nirerespeto to. So tignan natin, people with integrity are admired for their unwavering commitment to their values rather than just their achievements. Respect earns when action reflects integrity consistently. Amen? Ano po ang sabi dito? Respect earned when action reflects integrity consistently. So kaya hindi mo na kailangan pang magmakaawa para sa respeto. Kusa yan, mga kapatid, kapag nakita nila sa iyo na ikaw ay merong pong integridad na tao. In Proverbs 22 verse 1, ano po ang sabi rito? A good name is more desirable than great wealth. Respect is better than silver or gold. Anuin mo yung yaman mo kung hindi ka naman nire-respeto? Di ba? Kung yung tingin naman nila sa iyo ay magnanakaw, anuin mo yung yaman mo? It's better, nasabi dito, a good name is more valuable than great wealth. Anuin mo yung yaman mo, sira naman ang pangalan mo. Sira na nga mo ka, pati pangalan mo, sinira mo pa. Ano pa? Wala na. Di ba? So that is why, mga kapatid, makita po natin dito, respect is better than silver or gold. In Proverbs 13 verse 15, ano po ang sabi dito? Intelligence wins respect. So daig ng marunong, daig ng may alam ang mangmang. That is why intelligence wins respect. Pag ikaw marunong ka, meron kang integridad na tao, you will win respect. But those who can be trusted are on the road to ruin. Nakita nyo na? Yung taong hindi mapagkakatiwalaan, papunta sa ano yan? Wala, sira ang pangalan mo. Sira ang reputasyon mo. Kaya, minsan, pagka ikaw ay lumapit sa kaibigan, ayaw na magtiwala sa iyo. Katulad sa pangungutang, Mars, peram naman ako ng ano dyan, baka may extra ka, babalik ko rin sa iyo next week. Ay, sabi, babalik ko rin sa iyo sa katapusan. Mars, magkakatapusan na, hindi mo pa ba ibibigay? Mars, wala naman akong sinabi sa iyo yung katapusan ng March. Ang sinabi ko sa iyo, katapusan ng mundo. Di ba? So, doon pa lang, sa bagay na yun, nagkakaroon tayo ng problema. That is why, sa susunod na lapit mo, hindi ka na makalapit, mahihiya ka na. Bakit? Kasi, nasira na yung reputasyon mo eh. Yung sinabi mo na ibibigay mo ng katapusan, hindi mo na ibigay. That is why, it's very important, mga kapatid, intelligence win respect. Tandaan po natin, mga kapatid, respect is earned when people recognize someone as dependable, honest, and fair, especially when they follow through on their promises. The Bible indicates that maintaining integrity
even when it is difficult or costly, earn respect of high value as seen as example sa buhay po ni Joseph at sa buhay po ni Daniel. Ano po yung makikita po natin dito sa buhay ni Joseph? Makita po natin dito sa buhay ni Joseph, kung babasahin niyo po yung story ng life ni Joseph sa Genesis chapter 30 verse 50, Genesis chapter 30 hanggang chapter 50, makikita niyo po doon, mga kapatid, alam naman po natin yung story ni Joseph, di ba po? So kung paano po siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid, and after po niyan, siya po ay tinempt nung asawa ng Pharaoh, and then nakulong po siya, and after that, siya po ay nakulong. Ano po nangyari? Despite of that, yung integrity ni Joseph ay nanatili, at nakita yun ng Panginoon, nakita yun ng hari, ano po nangyari sa kanya? Doon po nagsimula, yung kanya pong integridad, ang naging dahilan para po irespeto siya ng hari. Di ba? So bakit po? Kasi nga po, nakita po sa kanya, in their action, yung integrity, nakita po sa kanya na mapagkakatiwalaan po siya. Hindi po siya nananamantala ng kanyang posisyon. Kasi meron po mga tao, lalo na po sa atin, sa government officials, minsan, sinasamantala nila yung kanilang posisyon. Dahil sila yung nasa posisyon, sasamantalahin nila yung bagay na yan. Pero at this point, makita po natin sa buhay ni Joseph, it's very difficult sa buhay niya. Pero despite on that, mga kapatid, makita po natin na maintain niya po yung integrity despite ng betrayal, despite ng false accusation, and despite ng kanyang pagkakakulong, na natili po yung kanya pong integrity. No? Because Joseph acted with integrity even when it cost him his freedom. Ganun pa man, ano ginawa niya? Recognizing that God was with him and placed him in charge of all affairs. Na-recognize po yun ng Pharaoh. Kaya po anong ginawa po sa kanya? His consistent integrity lead to promotion to a prime minister of Egypt. Ano po nangyari? He earned respect from Pharaoh, and years later, yung respect ng kanya pong mga kapatid. Why? Despite po nang nangyari po sa kanya, he maintained yung kanya pong integrity. Paano naman po kay Daniel? Si Daniel po, paano niya dinedemonstrate yung kanya pong integrity? Daniel demonstrate yung kanyang consistent, long life integrity while serving in a foreign and hostile Babylonian culture. Ano po nangyari? Alam natin yung story ni Daniel. From the very beginning, nung na-capture po sila ng Babylon, ano po nangyari? Sila pong apat na magkakaibigan, ano pong nangyari po sa kanila? Sila po ay pinili para maglingkod sa hari. At nung time po na yon, sila po ay pinalitan yung kanilang pangalan. At hindi lamang po yon. Hindi lamang po pinalitan yung kanilang pangalan, ano pong ginawa sa kanila? Pinalitan din po yung kanilang kakainin. Bakit po? Para daw po, ang sabi ng hari, para daw po sila ay lumakas. Pero despite of that, hindi po na-compromise si Daniel. Ano pong ginawa niya? Kinausap niya po yung nagbibigay sa kanilang pagkain na ito pa rin yung kakainin ko, pero ipapakita ko sa kanila na mas magiging malakas ako habang ito yung kinakain ko. So, ibig sabihin, makita po natin dito, he never compromised his faith o yung kanyang belief. Dahil lang nagtatrabaho siya sa palasyo, kasi itong mga katrabaho ko, nature kasi nila mag-inom kaya dapat nagiinom din ako. Ganun ba yon? Para ma-earn mo yung respect ng iyong surroundings o yung iyong mga katrabaho, kailangan ginagaya mo kung anong ginagawa nila. Mga kapatid, when you walk in integrity, you earn respect. Re-respetohin nila kung ano yung belief na meron ka. Bakit po? Kasi nakikita nila sa'yo kung anong integrity meron ka. Pero once lang na gumawa ka ng isang pagkakamali, na makitaan ka nila, masisira ang integridad mo, I tell you mga kapatid, magbabago ang pagtingin nila sa'yo. Hello? That is why dito po makita po natin si Daniel, habang siya po ay kinaiinggitan ng kanyang mga officials,
ng mga kasamahan niyang mga officials, habang siya po ay kinaiinggitan, Daniel's integrity was impeccable, that in his enemy could find no corruption or neglect of his work. Bakit po? Kasi yung oras ng kanyang pananalangin, oras ng kanyang break yun. Time niya yun para mag-pray siya. Hindi yung oras ng trabaho, ay, ano ginagawa mo? Hindi, boss, kasi alam niyo ba, Christian ako? Worker ako sa church eh. May ginagawa ako. Ginagawa ko yung line-up ng praise and worship namin. Pero oras ng trabaho. Maganda kasi dedicated ka. Pero the problem is, you are compromising your integrity in your office, in your workplace. Hello? Kasi nandoon ka, binabayaran ka para trabaho. Hindi para gumawa ng lineup. Hindi para kumapa ng chords. Pag may free time. Uy! Di ba? Minsan ganyan tayo eh. Minsan akala natin, pero, mga kapatid, it's time for us to wake up. Tignan natin, teka, binabayaran ako ng company para magtrabaho. Huwag kong sayangin yung binabayad sa akin para gawin tong bagay nito. You get my point, mga kapatid? Nakuha niyo po ibig sabihin? So dito po, si Daniel, makikita po natin, despite po ng kanya pong naranasan niya doon sa kanyang mga kasamahan, mananatili pa rin po yung kanyang integrity. At nung siya po ay isinumbong sa hari, ano po nangyari? Still, nanatili po yung kanyang integrity. And then, doon po, nag-gain po ni Daniel yung respect ng hari. At hindi lamang po yun. Sinabi po ng hari na sabi niya, lahat ng tao dito should respect the God of Daniel. Nakita niyo yun? Even the unbelievers, when they show your integrity, mga kapatid, irerespeto nila tayo. Why? Kasi alam nila, may integridad kang tao. Integrity matters more than image. Kasi minsan tayo gusto natin maging maganda yung image natin sa company, no? O sa trabaho natin eh. Ay, kailangan maganda yung image ko dito sa company. Kailangan ganito. Kailangan malaman nila dito na mabait ako, generous ako, ganito, ganyan. Kapatid, minsan yung pagpapanggap natin may hangganan eh. Pag nasagad ka na, wala na eh. Wala ka ng bala. But if you have integrity, mas mahalaga po yun. Kasi alam nila na meron kang prinsipyong tao. It reminds us that character is worth more than comfort, and honesty is richer than shortcuts. Di ba? So yan po yan. Last but not the least, meron na lamang po akong 5 minutes. Pangatlo, ano yung una? Why integrity matters? Number 1, it builds trust. Number 2, earn respect. And last but not the least, integrity matters because it protects us. Sabihin nyo nga po, it protects us. Paano, pastor, nasabi mo na mapoproteksyonan tayo ng integrity na yan? Let's look. Integrity acts as a shield against accusation and provides security. It helps us know how to act and speak properly. So tinutulungan tayo ng Panginoon. God, give us wisdom kung paano tayo magre-react, kung paano tayo magsasalita properly doon sa mga tao na nag-a-accuse sa atin. Kaya nandoon po yung protection ng Panginoon sa atin. That is why in Psalms 25, verse 21, ito po ang sabi, may integrity and honesty protect me, for I put my hope in you. So dito po, sinabi po ng author, my integrity and honesty protect me. Ano po ang sabi dito ni David? David is a man of integrity. He was wholehearted in his obedience to the Lord. Alam naman po natin kung paano niya sinusunod ang Panginoon sa lahat ng pinapagawa ng Panginoon sa kanya,
kung paano siya naging obedient sa ating pong Panginoong Hesus. That is why tinagurian po siyang a man after God's own heart. No? Whatever lies the enemy was spreading about him, David knew that the Lord was his heart and approved of his character. So, ibig sabihin, kapag meron po tayong integrity, it will protect us. Bakit po? Hindi na po tayo mismo ang magdidepensa sa sarili natin. Ang Diyos na po ang magdidepensa sa atin. Siya po ang kakampi natin kapag tayo po ay lumalakad sa katuwiran. Tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, the battle is mine. Di ba? So, ibig sabihin, makita po natin dito, yung integridad ni David, despite po ng mga accusations po sa kanya o whatsoever enemies na in-spread po about sa kanya, naniniwala po siya na ang Panginoon ang magpoprotect sa kanya. Why? Because ang sabi niya po rito, I put my hope in you. So meaning to say, hindi mo lang ipinamumuhay yung integrity, yung honesty sa buhay natin bilang isang Kristiyano, but you are also putting your hope in God alone. Amen po? Why? Kasi alam naman po natin mga kapatid, sabi nga dun sa isang napanood ko, don't argue with fool people. Kasi bakit? Hindi ka mananalo sa mga tao na yon. Huwag kang makipag-argue, hayaan mo sila. Kahit kailan hindi ka mananalo doon. Hayaan mong ma-realize nila na mali sila. Di ba? So, Proverbs chapter 10, verse 9. Ano po sabi diyan? People with integrity walk safely, but those who follow crooked path will slip and fall. Proverbs 28, verse 18. Ano po sabi dito? Whoever walks in integrity will be delivered, but he who is crooked in his way will suddenly fall. So, dito po, makikita po natin sa dalawang verse na ito na binasa natin, it is the evidence of God's grace. It is the evidence of God's grace to the people who walk with integrity. Amen po mga kapatid. Bakit po? Kasi dito po, makita po natin dito, whoever walks in integrity will deliver. And ano po sabi niya dito? People with integrity walk safely. So makikita po natin dito yung ebidensya na ang Diyos natin ay mahabagin. At ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga pangako. That is why in Psalms 26 verse 12, ano pong sabi niya rito? Now I stand on solid ground, and I will publicly praise the Lord. Amen? Ano ibig sabihin dito? Kasi minsan tayo, masyado tayong public pagdating sa problema natin. Pero pagdating sa pagpupuri natin sa Panginoon, pina-private natin. Kapatid, baliktarin natin. It's time for us na baliktarin natin. I-public mo yung pagpupuri mo sa Diyos, i-private mo yung problema mo. Kasi minsan ang problema sa atin, yung problema natin, pinapost natin sa Facebook eh. May kaaway ka, pupost mo sa Facebook, imamay-day mo, ino-notes mo, something like that. Di ba? Eh, ang dami ng tao nakakabasa doon. Ibig sabihin, lahat ba yung kaaway mo? Sino ba doon? So that is why, ang sabi nito, I stand on a solid ground. Ibig sabihin, the authors say, I am standing in a solid ground, whatever accusations, whatever people say to me, I stand on a solid ground, I will praise the Lord publicly, and my problem is being solved in private. Tandaan po natin mga kapatid, kahit anong post mo sa Facebook ng iyong problema, hindi ka matutulungan ng mga tao nakakabasa diyan. Sa halip, pag-uusapan ka pa nila. Uy, sino kaya yung kaaway ni nagpost nagpost na naman siya ng ganito, ganyan. O, di ba? So, ibig sabihin, nag-iisip pa sila ngayon, sino yung pinapatamaan mo? Sino yung sinasabihan mo?
That is why, let's private our problem and let's public our worship sa ating pong Panginoong Hesus. Creating a stable life that does not easily fall. Why? When you have a problem, praise the Lord. When you are blessed, praise the Lord. Amen? Amen to that, mga kapatid? So, in Psalms 18 verse 25, ano po sabi dito? To the faithful, you show your faithful. To the faithful, you show yourself faithful. To those with integrity, you show integrity. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay may integridad. Ang kailangan lamang po natin gawin, mamuhay tayo na may katapatan sa Diyos. Mamuhay tayo ng may integridad. Pang sa gayon, patuloy ang pagkilos ng Panginoon. Ang pagsama ng Panginoong Hesus ay lagi nating mararanasan. You know, the reason why yung word na sinabi po dun sa Romans, if God is with us, who can be against us? Maraming tao sinasabi na, ay, ang Diyos ang kakampi ko. Tandaan mo kapatid, magiging kakampi mo lang ang Diyos kung nilalakaran mo yung katuwiran niya. Tandaan mo, ang Diyos hindi po siya kakampi sa mali. Doon siya laging side, doon sa tama. Kahit na ulit-ulit mong sabihin, kakampi ko ang Diyos, kung mali yung ginagawa mo, you will never experience yung pagsama ng Panginoon. Why? God did not tolerate wrongdoing. Amen? And as I end this message, mga kapatid, makita po natin dito. Integrity matters is not merely a polite suggestion, but a call to action. Amen? Hindi po ito a polite suggestion. Hindi ko lang po ito sinasuggest sa inyo, oy, maging tapat kayo, you walk integrity with God. No, this is not a suggestion, but a call to action and a shield that protects ethical standard in a modern, complex world. Bakit po? Kasi alam niyo po sa totoo lang, sa panahon po ngayon, mga kapatid, ito na yung problema natin eh. Nasisira na po yung integridad ng maraming tao. Nawawala na po yung pagiging honest ng mga tao. Madali na lang para sa kanila ang mangako na napapako. That is why it's called for us to act. Ito po yung time para po tayo umaksyon. Tandaan po natin, sabi po dito, here are the facts. Here are the facts. Our integrity is put to the test every day. Lagi pong natitest yung ating pong integrity. Araw-araw, pagising mo sa umaga, diyan pa lang sa pamilya mo, diyan pa lang sa trabaho mo, diyan pa lang sa paaralan mo, natitest na po yung ating pong integrity. In virtual every situations, we are being watched closely to see how we respond sa mga taong kausap natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. The choice in our walk match our talk. Our behavior match our belief. Our character matching our confession. That is why, mga kapatid, this morning, integrity matters because it builds trust, earn respect, and it protect us. Mapoproteksyonan po tayo. Mga kapatid, let's search our hearts this morning. Paano tayo namumuhay sa panahon po natin ngayon? Sa paano po natin nilalakaran yung integridad na nais ng Diyos na ating pong ipamuhay sa ating pong mga buhay. Lalong-lalo na po sa ating pong mga katrabaho na hindi pa po kumikilala sa Panginoon, sa ating pong mga kapamilya na hindi pa po kumikilala sa Panginoon. It's very important na yung integrity natin, dapat ito po yung nagmamatter.
Amen po. Tayo po yumuko sa umaga pong ito. Hallelujah, Jesus. Aming Ama, marami pong salamat sa muli mong pagpapaalala sa bawat isa po sa amin na mahalaga ang integridad sa buhay ng bawat isa po sa amin. Na dapat ito po naming ipamuhay, ito po ay aming i-apply sa aming po mga buhay pang araw-araw. Panginoon, tulungan mo po kami na ma-realize po namin, makita po namin saan po kami nagkulang. Ano po yung mga bagay na dapat po naming baguhin, itama sa aming pong buhay. Upang sa gayon, Panginoon, ang integrity na ito, na makikita po sa amin, ng mga taong nakapaligid sa amin, it builds trust, earns respect, and it protect us, yung aming pong testimony. Poproteksyonan nito, Panginoon, yung aming pong relationship sa iyo. That is why, Lord, sa umaga pong ito, we ask for your help. Hindi po namin kaya, Panginoon. Without you, we are nothing. But this morning, we ask for your presence to be with us every morning, every day, Panginoon. Upang sa gayon, patuloy naming ipamuhay ang integridad na ito na nagmumula lamang sa iyo. We thank you, Lord. We bless you for this wonderful message na amin pong napakinggan ngayong umagang ito. Dalangin po namin, hindi lamang ito napakinggan namin, kundi Lord, ito po ay maipamuhay po namin sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat sa umagang ito. And this is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord.